Ultimo po, si King of Comedy, Dolphy, hindi po ginagamit yung ganyang font. At higit sa lahat, sana po makita natin yung dun sa taas, representative daw po ako ng Buhay Party List. Eto kasi, ina-argue niya dito kasi binanatan siya ni Zaldico sa Congress. Yung bagman ni, ano, ibig sabihin ng bagman, kasi ang nag-ano ng budget, parang ang head ng appropriation ng Kamara, etong si Zaldico. Kaya nga bagman, ibig sabihin, siya lang yung may pera. Hindi ko naman sinasabing taga-suhol. Wala akong sinasabing taga-suhol. Pero since siya ang merong hawak ng pera, o ng budget ng Kamara, na parang siya yung utusan ni Speaker, sinabi niya, corrupt daw si Villanueva because of yung kanyang kaso na plunder. Okay? Before, na nag-guilty daw siya sa ombudsman. Kaya lang, pinapaliwanag niya nga dito, he is presenting evidence na hindi. Okay? This is good. I mean, this is the kind of argument na dapat nating pinapanood. Kasi dito pinapakita niya, ito yung ebidensyang pinresinta nung kalaban ko. Una-una, tama nga naman. Ano yun? Yung font na ginamit dyan, parang ano yan eh, Comic Sans yan eh, na font. Alam ko yan eh, ginagamit ko yan eh. Tapos, mali din yung description niya. Ibang nire-represent niyang tawag dito party list. Si Back party list po siya, hindi po siya yung ano ba sinabi niya diyan? Mr. President. Buhay ba 'yon? Mr. Buhay. President, ito po ay katibayan na nung mga panahon na yon, 2016 pa po ito, Mr. President. Bago ho ako maluklok bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Pine-persecute na po tayo, pinararatangan, pero tapos na po ang laban. Noon pa po, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawa-gawang reklamo na ito sa atin. Dinismiss na po ito. Pwede ho bang pakita natin yung dinismiss na po? Mr. President, 2019 pa po, dinismiss na po ang kasong ito. Nako? Na ipinaparatang sa atin. Noong 2016 po, Ginoong Pangulo, ayan po yung pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na-dismiss na po sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan. Ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. So, yan ang ating inaano dito. Dinismiss na daw. Okay? So, at least pinakikita niya na merong na-dismiss from the court. Maybe, tinanong ko nga ito sa isang lawyer, sabi, malamang kasi from the ombudsman, since senator na siya, siguro inakyat niya, inappeal niya to sa korte. At sinasabi nga niya dito, hindi nga daw umabot ng court kasi sa fiscal pa lang, dismiss na. Bakit to? Kasi nga daw, kulang-kulang siguro yung yung probable cause, wala. Kaya dinismiss na kagad. So, ibig sabihin, nagpresenta siya ng dito, ng ebidensya na malinis siya. Yan ang sinasabi niya. Okay? Tuloy natin. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false?
ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Nako po. Sagot, true. Mantakin mo, ikaw ang chairman ng appropriation, hawak mo ang budget, tapos ikaw ang biggest contractor sa Pilipinas? Yan ang tinatawag na definitely a conflict of interest. Ilang proyekto kaya ang napunta sa kumpanya mo? Tanungin kita. Ito, tanong ko laang to ha. Tanong ko laang. Ha? Oh. Ako kunwari, meron akong kapangyarihan na hawak ko pera ng isang kumpanya. At itong kumpanya na ito, nangangailangan to ng candy. Bakit candy? Para ipamigay sa sa treat or treat sa mga bata. Ako naman ang merong biggest candy factory sa Pilipinas. Tapos, ako din ang treasurer nitong department store na ito na nangangailangan ng candy. Tanungin kita, sa tingin mo, ipipresenta ko yung candy company ko dito sa department store na ito? Baka sabihin ko pa sa kanilang sa department store na hindi ko i-release yung budget nyo kung hindi nyo candy company ko ang kukunin ninyo. Tama, mali? Eh di, pag nakuha ko yun, ang laking pera nun. Tama, mali? Isa lang yun. Isang halimbawa lang yun. Paano pa kaya yung hawak mo ang budget ng entire house, tas nasa iyo ang biggest contractor ng Pilipinas, tapos bawat congressman may proyekto. Anak ka ng wewe, oo. Posible kaya natanong mo doon sa mga congressman, gusto mong budget? Anong project mo? Rock netting. Sa inyo. Kahit wala kayong bato. Rock netting. Kahit congressman ka ng Boracay, kunwari. Rock netting kayo dyan. Gusto mo ng pera dito para sa project na yan. Oh, by the way, meron akong project, kumpanya, ang pangalan niya, Rockapella. Nag-aano ng mga rock netting. Gusto mo ng project? Eto. Basta, alam mo na ha. Kung sa'yo ganito, ito sa akin. Halimbawa lang yun, hindi ko naman sinabing ginawa niya yun. Hindi ko sinabi. Ha? Ang tanong doon, is that a conflict of interest? True or false? Ito pa. Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation Oh, ay kasama Sa? dito sa kontrobersyal na Farmally naku po. Yari. case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado. The Oh. answer is true. Kasama Sandali! Do you mean to say Senator Villanueva? Yung kanyang kumpanyang SunWest ay isa sa mga provider dyan sa issue ng Parmali? Grabe ha? Di ba? Walang awa yung mga nangyari dyan sa Parmali na yan kasi nasa pandemya tayo, kinakatkong tayo. Di ba?
Kinakatkong tayo habang tayo ay hinihika-hika sa bahay natin. Oh, sabi nitong isa, Sir, Banatbay, paano po ba makakuha ng posisyon sa Congress? Depende, ano bang posisyon? Kasi meron dyan nagdodog posisyon. Nag-apply ba? Hindi, yung katulad ni hindi ho, yung katulad niya, yung chairman appropriation, yung speaker ho ang nag-ano dyan, nagsasabi, ikaw ang chairman dito. Siya nagdi-decide. Kaya napaka-powerful ng isang speaker. Dinaig pa niya ng presidente ng Pilipinas, sa totoo lang. Kasi nga, siya nagdidesisyon ng lahat. And remember, sa isang bansa, kung nasa ng pera, nandun ang power. Ang pera naandyan nandyan talaga ang power. Din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Naku po. DepEd laptop scam, kasama ba yung SunWest na naman? Apakarami naman kumpanya niyan. Una, mas ngayon, ito naman. Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanya nito. Ayan, ang hirap sa'yo, Zaldico, yari ka ngayon. Yan ang tinatawag na ebidensya, hindi yung kwento ni yung may saltik na vlogger. Hindi ebidensya yun. O kaya yung pinresinta ni Maharlika, hindi ebidensya yun. Mamaya, Maharlika, bibigyan din kita ng ganito. Yari ka talaga sa akin. Alam mo, kung tatalo ka din at tatalo, wag ang Banateros Brothers, hindi ko kami nagsasalita dito ng walang ebidensya. And I will prove it to you at trap ka dito. Trap ka, Brad. Ay, sis. O, tuloy. Napakadami pong BIR cases. Naku po! Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Naku po! Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Naku po, wala ka palang ligo. Ang bantot mo daw, Zaldico. Tama nga naman. Kaya nga ako, hindi ko sinasabi yung katabi ko, bantot mo ha. Baka mamaya mabantot din ako, kaya hindi ko sinasabi Buti na lang, ang bango-bango ko. Hindi, totoo yan. Tama naman yan Tama naman yung analogy niya Kung pupuna ka, huwag kang Kasi ako, halimbawa ako, pwede ko ba sabihin na ang pangit ni ganito, pareho lang naman kami ng karakas. Hindi pwede yun, di ba? Unless, itsura mo si Budol Lipunan, talaga okay lang yun. Yun talaga, wala nang nun kasi nangungulangot sa gitna ng vlog niya Tama, mali. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes na bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Naku po, ang lupit nun. Imantakin mo. Involved ka na nga doon sa Parmali, sabi ni Villanueva, involved ka na doon sa laptop scam, tapos ang dami mo pang kaso sa BIR, tapos ang dami pang, meron ka pang kaso sa ombudsman, tapos ikaw ang may hawak ng pera. Yan ang tinatawag na common sense. Anong common sense? Bakit mo i-appoint yung ganyan? Bilang chairman ng Parang ganito yan Yung asawa mo, mga 3 beses mo nang nahuling nakapatong. Tapos nagpaalam sa'yo, sabi niya, di ba meron naman tayong diyan, KTV. Meron tayong ispa diyan, di ba? Na negosyo. Pwede bang ako na lang ang manager dun? May atraso na nga yung asawa mo yun, na 3 beses mo nang nahuling nakapatong, ilalagay mo pa ba siya doon sa matinding temptation na which is yung negosyo yung KTV na may mga haliparot doon?
May mga sugar baby doon. Hindi mo ilalagay doon kasi alam mo na nga may atraso eh. Di ba? Sabit na nga, ilang beses mo nang nahuli. O eto, ang dami ng problema pagdating sa pera. Inilagay mo pa, nahahawak ng budget ng ating bansa. Ano ba naman kaanuhan niyan, kalokohan niyan, tamba? O, tuloy. Si Dracula, Oh. inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Yun, parang ganun. Medyo malalim lang yung Dracula niya. Tama, pero tama yun eh, di ba? Oh. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon? Na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan. Naku po! Patay talaga. Only in the Philippines, Mr. President. Only in the Philippines. Hindi, totoo naman kasi kung sa Japan yan, nag-resign na yan. Baka ano pa yan eh. Naghara-hara pa yan eh. Ayokong banggitin. Black ako dito eh. Hindi, totoo naman eh. Di ba? Yan ang tinatawag na, kaya pala ang kapal ng mukha ni Tamba kasi yung mga nakapaligid sa kanya, mas makapal pa mukha. Sama-sama silang, ang kakapal ng mukha, grabe, di ba? Ang kakapal ng mukha. Zaldi ko sa mo nabili yung ano mo, kapal ng mukha. Makabili nga. Kasi mahiyain talaga ako eh, di ba? Mahiyain talaga ako. Baka naman pwede makabili ng kapal ng mukha mo. Banat, pag tumakbo kang Congress, baka hindi ka bigyan ng budget ni wala akong pakialam. Pero hindi talaga ako tatakbo. Hindi, eto, tanungin ko kayo. Di ba matagal ko nang tinatapik si Zaldi ko dito? Matagal ko nang tinatapik yan dito eh. Oh. Matagal ko nang tinatapik yan. Kasi nga, ang nag-booking dyan talaga si Congressman Tebes eh. Matagal niya nang binuking yan. Sinasabi niya pa nga, di ba? O, magkasama tayo dati. O, alam ko, baho mo. O, kita nyo na? So, in other words, tama pala talaga si Tebes nung time na yun. Na talagang yung baho nitong mga to, umaalingasaw. Kaya nga alam mo, sabi ko, life is just so beautiful, di ba? Bilog talaga eh. Bilog talaga ang earth. Bakit? Kasi nga dati walang naniniwala kay Tebes eh. Mantakin mo, walang naniniwala sa kanya noon. Hindi, ano ka lang talaga, bitter ka lang, kaya babe, ganyan ka lang. Nagsalita siya. Lagi niya sinasabi yan. Si Zaldi ko, 'di ba? Binabanggit niya 'yan. Oh, 'yan talagang ni Romualdez. Ano ginawa? Tanggalin natin 'yan, masyadong maingay. Tapos bansagan nating pabansag nating terorista. Di tinanggal siya. Akala nila lusot na. Kaya nga ang kakaiba ang tadhana eh, 'di ba? Kakaiba ang tadhana. Bakit kanyo? Hindi na si Zaldi, hindi na ngayon si Tebes ang nagsasabi, hindi na lang si Tebes. Mismong Senado na nagsasabi, hoy, andali, eto mga kaso mo, kami mismo na-discover namin at yung kumpanya mo involved. Nagtataka lang ako. Bakit ngayon lang kayo nagsalita? Kakantahan ko kayo ng, bakit ngayon ka lang? Joel Villanueva, bakit ngayon ka lang? Hindi, di ba? Kasi nga, tinamaan na si Joel Villanueva. Binanatan na siya. So, kung hindi pala siya binanatan, hindi siya nagsalita. Pero okay lang. Okay lang, sige. Pagbigyan na natin. At least, sinabi niya ngayon. Ibig sabihin, ganyan kabaho ang kamera ngayon. Ganyan katindi. Ang lupit talaga, di ba? Maniwala kayo sa akin yung mga ganyang bagay. Kaya, eto, paulit-ulit ko to sinasabi. Na sana sumaksak ko ito sa ating kokote. Wag na wag nyo niloloko ang hustisya. Don't ever fool the truth.
You can never hide the truth. Why? The truth will always set you free. 'Di ba? Sinabi pa nga ang mga nakatago, lalabas at lalabas yan. Ang mga katotohanan, maaaring ngayon inaapak-apakan ng katotohanan. Pero darating ang panahon, lalabas at lalabas din.